Sabi ni Nisvir, buti pa daw ang mga manggagawa sa NCR, 610 ang arawang sahod. Samantalang sa kanila, sa Caraga, hanggang 385 lang ang sinasahod ng mga manggagawa. Pansin nyo ba na hindi pantay-pantay ang minimum wage sa buong bansa? Ang tanong, bakit? Bago ang taong 1989, iisa lang ang minimum wage sa buong bansa. Pero dahil sa Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act of 1989, naging regional na ang sahod ng mga manggagawa. Ibig sabihin nito, regional wage boards na ang nagtatakda ng sahod ng mga manggagawa sa bawat rehiyon ng bansa. Mas kilala natin ito sa tawag na provincial rate. Ang pangako kasi ng Wage Rationalization Act, dapat daw dalhin ng kaunlaran sa mga probinsya. Maganda ang pangako na yan at lahat ng Pilipino siguro mag-a-agree na dapat naman talaga magkaroon ng kaunlaran sa mga probinsya. Ngayon, paano mangyayari yung kaunlaran? Mangyayari daw yon kapag maraming mga negosyo ang nag-invest sa probinsya. Ngayon, marami daw mag-i-invest sa probinsya kapag competitive o business-friendly itong mga probinsya. Pag marami ang nag-i-invest sa probinsya, makakalikha daw ito ng mas maraming trabaho. At dahil maraming trabaho, kumikita ngayon yung mga manggagawa. At dahil kumikita na ang mga manggagawa, iikot ang pera at uunlad ang ekonomiya. Pero mahigit 30 taon na ang nakalipas mula nang naging batas yung RA 6727. Nangyari ba yung pangako ng batas na ito? Ang nakakalungkot, kabaliktaran pa ang nangyari. Tignan nyo, mas nagsiksika ng mga manggagawa sa NCR at nanatiling barat ang sahod sa mga probinsya. Isipin na lang natin to, ang manggagawa ng Jollibee sa NCR ay parehas ng ginagawa ng manggagawa ng Jollibee sa Cavite, Laguna at Batangas. Ang BPO call center sa Quezon City, sa Taguig, sa Ortigas ay parehas ng ginagawa ng BPO sa Cebu, sa Iloilo, sa Davao at sa Jensan. Ang construction worker sa Metro Manila ay parehas ng ginagawa sa construction worker sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang janitor sa Mindanao ay parehas na janitor din sa NCR. Ang security guard sa Visayas ay parehas na security guard din dito sa NCR. Ngayon, kung pare-parehas yung kalikasan ng kanilang trabaho, bakit magkakaiba yung sahod? Hindi lang naman yung kalikasan ng pagtatrabaho ang magkakaparehas. Ang mga manggagawa pare-parehas din ng pangangailangan. Pare-parehas nakakain ng mga manggagawa. Pare-parehas na magbabayad ng utilities at renta sa bahay. Pare-parehas na magpapaaral ng anak. Pare-parehas na mamamasahe at magko-commute. Pare-parehas na bibili ng mga pangangailangan sa isang buong araw. At kadalasan, mas mahal pa nga ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa mga probinsya. Kung pare-parehas yung trabaho at pangangailangan ng mga manggagawa, bakit magkakaiba yung sahod? Ngayon, kung hindi naman nangyari yung pangako ng batas na yan, bakit nandyan pa rin yan? Diba kung hindi na nagsisilbi yung isang batas dun sa purpose niya, dapat mabuwag na yung batas na to? After 30 plus years, panahon na para buwagin ang RA 6727 o provincial rate. Equal pay for equal work dapat.